At kung manghihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, siya po ay tapat at matuwid na tayo po ay patawarin. Hindi na po kailangan, mga kaibigan. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming pong salamat muli sa iyong panonood sa ating pong channel. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ariel. Maraming pong salamat sa inyo pong time sa ating pong munting channel. Sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at ipindot na rin po ang bell button para po sa mga update ng ating pong mga videos. So umagang ito, mga kaibigan, natin pag-uusapan ang patungkol sa penitensya. No, ito po yung ginagawa natin tuwing lalapit na sa Biyernes Santo. So ang ating pong pag-uusapan ngayon kung ito bang penitensya ay nakapag-alis ng ating kasalanan. Pero sa Biblia po, mga kaibigan, atin pong titignan, ang pagpipinitensya po ay hindi po talaga nakakaalis ng ating mga kasalanan. Kaya nga po, ang mga ginagawa po natin ay naghahanap lamang po tayo ng sakit ng katawan. No, kahit anong gagawin po natin pag pinitensya, hindi po yan nakakaalis ng ating pong mga kasalanan. Dahil ang nakakaalis lamang po ng ating pong mga kasalanan, walang iba po ang ating Panginoong Hesus Kristo. At ginawa na po niya ang pagpinitensya or pag-sacrifice ng kanyang sariling dugo para po sa ating lahat. Ang ating na lang pong gagawin ay tatanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Hindi na po natin kailangan pong mag-sacrifice pa or magpinitensya pa para po tayo ay patawarin ng ating Panginoon. Sa Biblia po, ang sacrifice, never ka nakakita ng sacrifice sa Biblia, mga kapatid, na ito po ay buhay. Ang sacrifice po ay patay. Kaya nga po ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nagpakamatay at tumagas ang dugo dahil doon po tayo napapatawad or mapapatawad sa ating pong mga kasalanan. Kaya nga po ang penitensya, mga kaibigan, ay hindi po ito kailanman nakakapagtanggal ng atin pong mga kasalanan. Bakit po? Number one, tanging ang penitensya or sacrifice lamang ng ating Panginoong Hesus ang tinatanggap ng ating Diyos, hindi po ang atin. Dahil tayo po ay makasalanan. Ang ating pong Panginoong Hesus ay wala pong kasalanan. Kaya siya lang po ang tinatanggap na sacrifice sa atin para po tayo ay at mapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi nga po sa Hebrew chapter 10 verse number 10, nasa pamagitan ng kaloobang ito, tayo ay pinabanal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Hesus Kristo, minsan at magpakailanman. Ibig sabihin ng minsan at magpakailanman, once and for all. Wala na pong mangyayari at hindi na po mangyayari, mga kaibigan, na meron pa pong sacrifice na tatanggapin ng ating Diyos na kabayaran ng ating kasalanan. Kundi yun lamang pong sacrifice ng ating Panginoon, ang bugtong anak ng Diyos Ama. Yan lang po ang sacrifice na kanyang tatanggapin, hindi po ang sakripisyo ng mga tao. Pangalawa, mga kaibigan, bakit hindi po nakapagpatawad ang penitensya sa atin pong mga kasalanan? Number two, mga kaibigan, tanging dugo lamang ng ating Panginoong Hesus ang nakakalinis or makakapaglinis ng atin pong mga kasalanan. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse number 7, mga kaibigan, sabi dapat kung tayo ay lumalakad sa liwanag, gayang nang siya ay nasa liwanag, ay may pakikipagbahagi tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Hesus Kristo na kanyang anak ay nililinis tayo mula sa lahat ng kasalanan. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang dugo lamang ng Panginoong Hesus ang nakapaglinis ng ating mga kasalanan. Hindi po ang dugo ng tao, hindi po ang dugo ng ordinaryong tao, hindi po ang dugo ng sino mang nagpapapako dyan, no? Ano-anong ginagaya ang ating Panginoon. Isa pong insulto yan sa ating Panginoon. Dahil sabi nga po doon sa Hebrews chapter 10 verse number 10, isang beses lang po ginawa ng Panginoon at magpakailan na po yun. Hindi na po kailanman iyon ay mangyayari pa. Gagawin lang po ng tao, mga kaibigan. Kaya yan po ang pag-uusapan natin sa pangatlo,
Bakit hindi po ang penitensya ay nakakapagpatawad o nakapag-alis ng kasalanan? Dahil ito po ang pangatlo, mga kaibigan. Hindi po ito inutos ng Panginoon o hindi po ito inutos ng Diyos na tayo po ay magpenitensya or magpapako sa krus para po sa ating kasalanan. It is very clear na ang utos po ng Panginoon na hindi po ang tayo po ang gagawa ng paraan para po mapatawad ang ating kasalanan. Meron na pong nagpapapako sa cross 2,000 years ago na mahigit ang lumilipas para po sa iyo at sa akin at sa ating mga kasalanan. Sabi nga po diyan sa 1 John chapter 1 verse number 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay matapat at matuwid siya upang patawarin tayo at linisin tayo mula sa lahat ng di pagkamatuwid. So ibig sabihin, mga kaibigan, ang gagawin pala natin para tayo po ay mapatawad sa atin pong mga kasalanan ay sabi po dito, kailangan po natin gagawin ay ipapahayag. Ibig sabihin, repent. Sabihin natin sa ating Panginoon ang ating kasalanan, manghingi tayo ng tawad sa Kanya. Dahil ang Diyos po ay malumanay at mapagmahal at siya po ay magpapatawad sa atin. At kung manghihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, siya po ay tapat at matuwid na tayo po ay patawarin. Hindi na po kailangan, mga kaibigan, na magpapako pa po tayo sa cross or tinatawag na magpenitensya. Sasaktan natin ang ating sarili. Ulitin ko po, ang penitensya kailanman ay hindi po nakakatanggal or nakakapag-alis or nakakapagpatawad ng ating kasalanan. Maraming pong salamat, mga kaibigan, sa iyo pong panonood. God bless po sa atin pong lahat.